Alas 4 daw ang alis. Pero bakit anong oras na? So, tingnan niyo naman kung anong oras na to, di ba? Mukhang gabing-gabi na talaga kami nakaalis dito. So, by the way guys, ako nga pala si Jobert. Ito nga pala ang aking vlog. Natatawa lang ako sa aking sarili. Ako lang kung bakit nga nagbo-vlog ako. So, by the way, ito nga pala si Ivan, ang aking pinsan. Kasama ko nga pala siya sa pag-uwi sa Bicol dahil syempre, alam nyo naman, basta mga pogi, kasama yan sa pag-uwi. So, ito nga pala ay yung experience na nakasakay kami sa bus. Kwento ko lang guys nga pala, kaya nga pala kami dito sa ordinary bus lang sumakay kasi hiluhin nga pala itong aking lola. Kaya syempre, siya pa rin nasunod. So, ito nga sinakyan namin is ordinary bus lang. So, ito nga po nag-aantay nga po kami bago umalis. So, nag-video na ako dyan kasi sayang naman yung oras. Syempre, alam nyo na, as a vlogger. Char! Actually, inip na nga ako dyan. Gustong-gusto ko na talagang lumipad. Kung may pakpak lang ako kanina pa ako nakarating sa Bicol. By the way guys, ang kasama ko nga pala dyan is ako, si Ivan, then yung aking isa kamang pinsan na si Gian, then yung aking lola kasi uuwi na po siya ng Bicol. So, kaya po kami uuwi ng Bicol kasi syempre, di naman tayo na uwi ng Bicol pag walang okasyon, diba? Napaka-importante nung uwing ito, syempre, as a Pinoy, syempre, pag may mga okasyon, uuwi talaga tayo ng Bicol, sa ating probinsya. So, ayan. Then, habang nag-aantay kami ng bus, so tingnan nyo naman, puro kalokohan tong pinsan ko. Alam mo bang wala siyang sapatos dyan? Share ko lang nga pala, wala nga pala siyang sapatos dyan. So, nakachinelas lang siya. Sabi ko, bakit ka nakachinelas? Sabi niya, hindi naman daw kailangan na pumorma siya kasi tutulog lang naman siya dyan sa loob ng bus. Yan, pinakita nga pa niya yung kanyang chinelas na napakadumi. pero, sa akin okay lang yan kasi, syempre naman, diba, maganda nga yung naka-sleepers ka lang. Sleepers! Mas maganda ngayon naka-chinelas ka lang kasi syempre, kung saan ka komportable, syempre, ganun ka, diba? Syempre, probinsyana, diba? Probinsyano, ganun talaga. And then, pansin ko nga pala, yung lace ko is, bali dalawa yan. So, tinignan ko yung lace ko. Kinuha pala nitong aking pinsan. Pagtingin ko, my God, pinapak na lahat. Wala nang natira. So, yun, lalagyan na lang. Kaya pinapakita ko dyan na lalagyan na lang. Nako. Akala ko naman para sa mamaya yun. Pero Diyos ko po. Sa sobrang tagal talaga ng bus, naubos na yung pagkain namin sa kakakain diyan sa loob. Diyan pa lang mismo talaga, hindi pa nakakaalis yung bus na yan. Diyos ko po, nakaka-stress talaga pag babiyahe ka. Pag uwi ka ng probinsya, nako, ang saya ng experience. Pero sa una pa lang, sa pagsakay pa lang ng bus, Diyos ko po, hassle na, my God. So parang hindi lang naman kami yung nakaka-experience ng ganito. So, parang lahat naman as a commuters, so, ganyan talaga nangyayari sa atin pag wala tayong sarili sa sasakyan. Syempre, mahirap lang tayo. Wala yung clip ni Gian, paparinig at papanood ko sa inyo. Minsan nga, gusto ko na lang sampalin si Mami Oni. What? Kasi, parang ayaw niya na magandahan ko siya, you know. What? Ayaw niya na mas gaganda yung process ng ilong ko kaysa sa kanya. Kaya minsan gusto ko na talaga siyang sampalin. Mami Oni, nakakainis ang ugali mo. Minsan gusto ko talaga kitang sampalin. Dito sa bus, guys, I wanna go home. I don't feel like I'm here. Ang arte. So, hanggang dyan na nga lang pala kasi as a listener talagang maiirite ka sa kaaratihan nitong babaeng to. Babae nga pala siya. Finally guys, ito na nga guys. Totoo na to, talagang Gomora Belsky na ang aming sasakyan. So, kung makikita niyo naman yan, umaalis na, ang tawag nito, lumarga na kami. So, by the way, dito na nga pala kami sa Santo Tomas, Santo Tomas, Batangas. Char. So, alam niyo na guys kung saan nagmana itong si Gian sa kaartihan. Char. So, fast forward na nga tayo, guys. So, by the way, dito na nga pala kami sa, anong lugar nga ito? Basta bago mag-Bicol na. So, nag-stop over muna kami kasi sobrang todong-todo yung ulan. So, tumigil muna kami dyan para mag-coffee. Excuse me. Siya. May pagbigay. Coffee lang kami dyan. Namigop lang na mainit na sabaw. Then, ayan. Wala. Pinapahulas.
Tama ba? Pinapahina muna namin yung... So, papansin nyo guys, ito na nga si Gian. Sobrang stress na ang kanyang kagandahan. Wala na siyang ganda pala. Hindi ko alam. Nakaka-stress at nakakapagod talaga bumiyahe. Dito pa lang kami sa kalagitnaan bago mag-Bicol. Kalagitnaan? Basta bago mag-Bicol. So, ayan. Nakakapagod, nakakaantok. Ano pa ba? Yung mga experience ko. Nakakapagod, nakakaantok, nakakabagot, nakakagutom. Halos lahat. Sobrang layo talaga. 12 hours yung biyahe namin. So, talaga namang... ang sakit sa katawan, sakit sa balakang, sakit sa paa. Hay nako. Inamaga na nga kami. Siguro 5 or 6 a.m. na ng umaga. Kung makikita niyo naman talaga nakasikat na si Haring Araw. Dito na nga kami sa part ng Bicol. Bali, I think this is Pilicam Sur or Naga Kamsur, I don't know. Basta malapit na kami sa amin. Yes! Finally, nakauwi na rin din. Nakabalik na rin sa aming probinsya. Yan, tuwan-tuwa lang ako dun sa araw kasi kagabi nga ay sobrang lakas ng ulan din. Ngayon, sumikat na si Haring Araw. Kitang-kita nyo naman. So, I think ito na nga pala yung Nabua Kamsur. Dito na pala kami sa Nabua Kamsur. Actually, naka-tricycle. Nag-transfer na kami ng tricycle kasi hanggang Nabua lang yung aming sakay. So, nag-transfer kami ng tricycle. By the way, guys, dito nga pala kami sa Nabua Kamsur. So, nag-rent na lang kami ng tricycle papunta sa amin kasi medyo mga 20 kilometers or 30 kilometers pa yung aming lalakbayin bago makarating sa aming bahay talaga, yung mismong aming tinitirhan. So, ayan, nakakamiss lang yung experience. Ala, ang saya basta nakakamiss yung experience na makauwi ka na sa iyong probinsya, sa iyong lugar na kinagis na, diyan ka lumaki, diyan ka lahat, diyan ka nag-aral. Ang saya, ganito pala yung experience. Kakaiba. Oh, ang arte. So, ayan na nga guys, share ko lang guys. Alam niyo ba nung nag-aaral pa ako, never akong nagda-travel. Bihira ako sumakay ng jeep. Sumasakay ng jeep papuntang bayan namin kasi hindi ako ganun kagala, hindi ako masyadong layas kung saan pumupunta. So, sa bahay lang ako, around the barangay lang. Ang arte, the barangay. Basta yun, dun lang ako, hindi ako masyadong kung saan pumupunta. So, anyway, kaya binidyo-video ko siya para at least makita nyo naman yung pinaka mismong dinadaanan yung lugar na kung saan ako lumaki, saan ako galing. Diba? Ang saya. Ang saya ng experience. Ang ganda. Ang ganda. Basta kakaiba ang lamig ng hangin. Ang ganda nung dampi sa iyo, nung init ng araw. Ang lamig nung simoy ng hangin. Basta, ang ganda guys. Promise. Siguro naman yung may mga probinsya dyan, may experience nyo yung ganito. So, ito na nga guys. Bali, dumating na kami sa mismong bahay. Hindi bahay. Dito pa lang kami sa kalsada. Kung saan, dito yung tigilan ng aming yung mga sasakyan papunta sa amin. So, sabi ko nga ipasok na lang yung tricycle kasi sabi ko marami yung bubuhatin pa. So, kaya naman guys ipasok kasi medyo hindi pa nga kalsada yung pinakadaanan namin papunta sa amin. So, ito'y putik pa or lupa pa po. So, bumaba na nga ako, then bumaba na rin yung aking pinsan kasi hirap pumasok yung sasakyan kasi sobrang lubak ng sasakyan. Alam niyo yun? Ang saya. Ang arte. And then guys, ito pa ang pinaka nakakatawa. Sabi namin, tumigil na dun yung tricycle kasi mali yung way niya papunta sa pinakabahay namin. So, hindi talaga yun yung bahay namin. Yung nakikita nyo, hindi yan yung bahay namin. Yung way namin dito, bali, dito pa sa kaliwang to, sa kaliwa na to, ay Diyos ko Lord, dumiretso po yung tricycle. Siguro hindi narinig ako ni Kuya. Dumiretso na lang. Ay nako. So, bali, okay lang. Then, sabi ko, stop muna siya dyan. Nakakatawa. Then, stop na muna siya dyan. Then, binaba na ni Ivan yung aming mga gamit. Then, dadali na siya. Ang saya nito. Kasi, ang ganda nung araw. Ang ganda ng pagsalubong sa amin. Pagsalubong. Ang ganda ng
panahon nakiayon sa amin. So ayun guys, anyway, ito na nga pala talaga yung pinaka lugar kung saan dito ako lumaki. Ito yung probinsya namin. Proud ako na ito kasi may inuuwian akong ganito. Ang saya ng pakiramdam na makauwi ka sa pinaka probinsya mo. Kung sino man yung umuwi din sa mga probinsya, siguro ganun din yung may experience nyo. So ayan nga, kung makikita nyo nga is inalalayan ko na si nanay pa punta mismo doon sa aming barong-barong. Di ba gano'n naman talaga? It's a barong-barong. Char. So ayun, parang nawala yung pagod ko nung nakita ko yung aming maliit na tirahan kung saan ako galing. Then ano yung aking kinagisnan noon. So ito pa rin siya, ang saya. Yung aming maliit na tahanan na andyan pa rin siya. Nakakalungkot na masaya kasi andyan pa rin siya, nakatayo pa rin siya, ang saya. So, pagdating nga namin dyan, walang tao, nakasarado lahat ng pinto. Wala sa amin sumalubong. Actually, meron dyan dalawang papi, yun ang sumalubong sa amin. Ang saya kasi ayan na yung bangko. Diba? Lang panoorin ng vlog na to kasi as a memory, gusto kong i-file to talaga sa aking YouTube channel kasi gusto kong makita yung mga moment na ayan, nandyan pa rin sila, andyan pa rin yung bahay niya. Ito yung masasabi mo na tahanan talaga, tirahan. Kasi sarili yung bahay, wala kang isipin na mga bayarin. Char! Ang ganda nga sa part na to kasi syempre, ang daming kahoy. Siguro actually kung mayroon dyan tambayan sa part na yan. Kasi ang ganda. Kahit maliit lang yung aming bahay, ang presko ng hangin, ang ganda ng lugar, ang linis, hindi ganun kasukal, diba? So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Till next time, bye-bye!